Good morning po sa ating lahat. Maganda po ang ating pagbubulay-bulayan. Pagbubulay-bulayan lang naman, no? Sapagkat this practice halos araw-araw po nating ginagawa. Especially kami ng kapatid ko, mga ibang mga believers, no? Pero yung motibo sa paggawa po nito, isa lang po, para alalahanin ang Lord, si Jesus, no? Doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. It's very important. And ganito po talagang boss ko pa, nagkape ako tapos parang paus pa. Minsan paus ako, minsan ewan. Okay, pero ganun pa man, walang paus-paus pag gustong mag-share at magbahagi ng Word of God. So ang atin pong verse ay matatagpuan po natin sa, teka lang po, matatagpuan sa Biblia. Teka. Yan po So, good morning. Bumati na yata ako sa inyo. Nasa verse, Corinthians. Kasi para matandaan ko kung saan ako. Saan ba yan? 1 Corinthians. Ito. Ayan, ito siya. Nasa po siya? 1 Corinthians chapter 11. Tungkol po sa communion, no? Communion verse siya. Chapter 11, verses 23 hanggang 26. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 hanggang 26, no? Ayan, ito po yung Bible, papakita ko sa inyo. Ayan. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Napakalinaw po ng purpose, para alalahanin lamang siya. Wala na pong iba. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant of my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." So, makikita po natin doon sa both verses, mapa bread man yan o mapa wine man yan, mga elements na kumakatawan sa tawag dito, nasugatang katawan ng Panginoon at sa kanyang dugo na nabubuhos sa krus. Maski anumang elemento yan, ang purpose ibinigay ng Lord. Ano po ang purpose? Dapat alalahanin lang po natin siya. We will never have any other purpose than that. Pag inaalala natin yung ginawa niya sa cross, naaalala rin natin yung mga certain benefits, like pinagaling na tayo sa ating mga sakit. O ganito po yan. Kaya pag meron tayong nararamdaman sa body po natin, pag nag-communion tayo, no, inaalala natin na magaling na po tayo. At inaalala natin yung ginawa niya sakripisyo sa cross upang makuha natin yung kagalingan na yan. No? Kaya yung resulta naman, later on, nagmamanifest sa body natin. Kasi upon knowing that you are already healed, doon pa lang sa krus ng Kalbaryo, no? Pati sakit mo sa katawan mo, pinagaling na ng Lord. Magmamanifest po yan. Kaya ang po sa atin mga Kristiyano ngayon is the manifestation of everything. Kasi built na sa atin eh. We're just waiting for the manifestation of the things na gusto nating mangyari. Dahil sa krus ni Kristo. Ganun po yun. Yung manifestation. And the manifestation, the Lord knows where to manifest it perfectly. Yung timing niya, magmamanifest po yan. Kasi, alam nyo, sa totoo lang po, lahat ng bagay na hihilingin mo ngayon, lalo na ibubuti mo naman, the Lord will do it. The Lord will have it appear, it will manifest. Dahil isa kabubuti mo eh. Ngayon, may mga bagay na minsan hiniling tayo, hindi nangyari. Dahil alam niya hindi makakabuti sa atin. Kaya ang Lord, alam niya lahat. No? Pero, dito po sa communion, naway magkaroon tayo ng kaisipan na parang itong communion pong ito, ginagawa natin dahil nire-remember natin siya. Yun po ang pinakamahalaga. O tignan po niyo sa 26, no? "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes."
So, maski pala, gawin mo yan till He comes. No? Hanggang dumating siya. No? Sa rapture. Till He comes. It's very fine. It's perfectly fine. Mag-communion tayo every day. As often as you wish. Sabi niya, as often as you eat this bread. Nasa inyo po yun. No? May mga iba naman, ewan ko lang, naging tradition kasi nila, meron daw once a week. Yung pinanggalingan ko church, tatawa ko once a month lang daw ang ano. Pero maganda yan, araw-araw dapat. Kasi kino-commemorate niyo yung ginawa ng Lord. Hindi lang kada linggo, hindi lang... No, maganda araw-araw. No? Magpira-piros tayo. Pero may gusto po ko i-share sa inyo. Alam niyo po ba nung araw ang Lord's Supper, full meal? Full meal. The early church practiced Lord's Supper, full meal. It's a full meal po nung araw. No? Hindi po unlike now na para naging traditional na po tayo. Pero alam niyo ba sa Shopee maghahanap ako ng ano, yung ostia, maghahanap ako noon. Yung para maayos naman. Bibili ako ng ostia, yung bilog, no? Bibili ako noon. Tapos yung lalagyan niya para maganda naman, no? Maganda naman. Yun naman ang para maporma naman ng konti. Para pagka nag-Lord's Supper naman kami, ilan lang naman kami, mga 5 lang naman kami, no? Di masaya naman, maganda naman, bongga naman yung ginamit namin tinapay. Tapos bibili lang kami ng orange juice, yung Royal. Kami madalas po namin gamitin Royal. Dati kasi red wine, no? Nung nandito yung mga balikbayan na Kristiyano na kasama namin, red wine para sosyal, di ba? Oh, ayun, depende naman. Minsan naman nagtitimpla lang ako ng tang, pero importante, inaalala mo yung ginawa ng Lord. Okay? So, gusto ko ulitin natin ng diretso yung basa, no? Ito po yung Bible. So, 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Let's read it loud. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, tignan niyo yan, nagpasalamat siya, di ba? And when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Again, hindi po nagiging literal na body ni Jesus yung bread. Hindi po. At hindi rin nagiging literal na blood ng Lord Jesus yung wine. Hindi po. Maliwanag po yan. Do this in remembrance of me. Pag-alaala lang po ang purpose. Wala na hong iba. Other than that, it will be idolatry. Okay? In the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim," bueno, liwanag, "you proclaim the Lord's death till He comes." Kaya yung ginawa ni Christ sa cross ay yung pa rin na namamagnify whenever nagko-communion tayo. Napakahalaga ng ginawa ng Lord sa cross. Sapagkat that's the life of Christianity. No? Finished work of Christ, of Jesus, is the life of Christianity itself. Dahil yan po, tinubos tayo sa kasalanan natin. Naging righteous tayo. No? Naging saved tayo. Dati papunta tayo ng impyerno, ngayon hindi na tayo papunta ng impyerno. So, ako naniniwala rin yung pagkukumunyon, celebration din po talaga yan. We are celebrating, that's why we commemorate the goodness of God through sending Jesus Christ to die on the cross for our sins. Kaya kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na. Huwag ka na magpapahuli pa, no? May mga ilan na nagiging ka-good vibes tayo at nagiging happy po sila. No? Dahil dito po sa daily good vibes, si Lord Jesus lang po ang bida. Hindi pwedeng maging bida ang mga gawa mo at lalong hindi pwedeng maging bida ang rehilyon mo. Si Jesus lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo at nag-atang ng kanyang pag-ibig sa buong sangkataon sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang sariling dugo. And after 3 days, nabuhay na magmuli at ngayon naghahari sa langit. And we're waiting for Him, for the event called the rapture of the church. Certainly, yan ang mangyayari anytime. Sa oras na hindi mo inaasahan, dadagitin na tayo ni Lord Jesus. Thank you.